yung live discussion. Ayan. So, i-solve natin itong mga past board exam din. Okay, ito lumabas to noong March 2026, no? So, at least ma-refresh din natin. Ano yung mga formulas? Anong topic ba yung mga ganito? No? So, ito lumabas noong March 2026. So, mukhang mahirap pero sobrang madali naman yung tanong. So, a proposed landfill, ano niya? Yung parang skin niya ba, no? Yung parang number of terms. Diba ganun naman yung average? Landfill, no? So, parang tapunanan na yung sa mga. So, ito lumabas nung March, no? So, yung gagawin, pinakita ko na ano yung bottom line. So, parang ganito siya. So, meron ka daw meron ka daw 200 by 400. Tama, di ba? And then, yung depth niya daw is 25 mm. No? Meters. Ngayon, ito yung proposed na landfill. No? So, parang tapunanan ng mga basura. No? Ngayon, yung average daily filling pattern, so kumbaga yung mga trash, yung volume na parang ma-occupy niya is 15 by 10 by 3 meter. So, kumbaga, ito daw siya is 15, 10 by 3 meters yung depth. Then, pagkatapon daw nung trash, yan yung ma-occupy niyang space, may ano pa yan, may additional pa na cover, which is 0.2. Okay? So, meaning, yung total height na i-occupy nung trash, including the cover, is 3.2 lahat. Tama, no? So, magtatapon daw sila kasi sabi niya daily fill, na? So, meaning, isang araw, tapon, next day, tapon ulit. Diba, parang ganito ba, no? First day, second day, third day, fourth, fifth, no? Isang week na yan, no? First, second, third, di ba? Day 4, day 5. Okay, week 2. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, week 3. Ganun yung nangyayari dito. So, kumbaga, pupunuin mo yung landfill. 20. Okay? 15, tsaka 20. Wait lang. Recorded man doon. Okay, nice. So, malimtan ako na recorded ba? Haso kayo malimtan. Sige. So, i-simplify mo man yung equation mo. So, kakaiba mag-isip si Engineer Dakay. Okay, so bali ganito, no? So, meron daw tayong right circular cylinder. So, ito yung right circular cylinder natin. Di ba sabi niya, kada end daw, no? Each end, may hemisphere daw. So, bali yung altitude meaning referring sa height yan, no? Other term for height, altitude, 10 feet. So, dito sa dulo, tsaka end to end, may hemisphere daw dyan. Ayan, no? So, pinatalon ko para makita nyo hemisphere talaga yan. Okay? So, ganun lang, no? So, parang parang capsule, no? Parang capsule ng medical, no? So, bali, yung given lang is yung 10 feet, no? May tubig daw yan dito. Up to height of, so, bali ito, air to, no? So, dito yung tubig hanggang 2/3 of it. Okay? Sige. So, ano daw yung ratio ng volume ng water to that of the cone? I think yung cone na referring niya is, so since sabi niya, na-touch niya daw yung mga side ng prism, di ba? Sabi niya, 5 faces of the rectangular prism na-touch ng sphere, no? So, meaning untok-untok talaga yan, no? Like, cover to cover, no? Maganon ba? Side to side. Na-touch niya, no? So, lagay natin yung sphere 1 natin. Ito yung pangalawa, ito yung pangatlo. Okay? So, nasa loob ng sphere yan, ha? So, bibilangin natin ilang face ba ito. Unang touch niya, yung di mo nakikita, no? Kasi natabunan ng bola, no? Yung side, yung, ano ba yan? Yung sa likod niya, no? Yung sa rear niya. Ikaduhang face na na-touch niya. Pangatlo to, dito. Pang-apat, yung sa bottom, pang-5. So, yan yung sinabi niyang touches 5 faces. Yan yung sphere 1. Bilangin natin yung dito naman. Okay, yung sa likod ng bola, isang up to a depth of 1.8. So, meaning, up to a depth of 1.8, may tubig dito.
Okay? So, meaning may tubig dun sa hemispherical bowl. Ngayon, 1.8 yung ano niya, depth. Nilagyan mo siya ng sphere, solid sphere, no? Yung diameter niya, untok na untok talaga sa 1.8 din. Wait lang, parang nahilo ko. Okay, untok na untok din, ha? Meaning yung diameter niya is 1.8. Okay, 1.8. So, parang ganito. Bali, nasa loob yung sphere, no? Tignan mo yan. Yan, yan no? I don't know kung nakikita nyo, no? Nakaharang kasi yung ball, eh, no? Kaya di natin nakikita, eh, no? Pero may ano dyan, may sphere dyan sa loob, no? Ano, nakikita nyo ba yan? Yan, nilagyan ko ng tracing para nakikita yan. So, paglagay mo ng solid dyan, physics will tell you na aakyat yung tubig, di ba? Hindi pwedeng steady yung tubig dyan, di ba? Nilagyan mo ng ano eh, ng object eh. So, meaning aakyat yung tubig. So, gaganyan, ha? Di ba? Pagkalagay mo ng sphere, aakyat yung tubig. That's natural, no? Natural laws of, ano eh. Okay? Yung tanong, gano daw kataas yung inakyat niya? Yung tanong eh. Grabe naman, ha? Is x. X. Okay. So, ito daw yung right circular cone. Ngayon, if the two parts are equal in volume, so meaning itong volume na to, tsaka yung dito, pareho daw, no? Sabi niya, if the two parts are equal in volume, so ano daw yung value ng y? So, yun yung tanong. So, I think naiintindihan niyo naman yung problem, no? At tsaka yung nangyayari sa problem, di ba? So, meaning, ito siya, tsaka ito, pareho yung volume. So, sabihin natin, volume 1, ito volume 2, pareho daw sila. So, ano daw yung value ng y? So, yun yung interpretation natin. So, okay? So, yan yung sisimintuhin natin, ha? Foundation work required. Usually, pag mga ganitong problem, tinitingnan ko ratio proportion, eh. Kasi that's part of our interpretation also, no? So, lagay natin, okay, may excavation daw, no? May foundation work. So, meaning, may nangyayaring excavation dito, no? So, solve natin. So, sabihin natin, ito yung lupa. Then, dito yung excavation natin kasi dyan natin ilalagay yung foundation natin. Okay? So, yan yung sisimintuhin natin, ha? Foundation work. Ngayon, siguro, I don't know, baka malayo yung transit. Kaya nagpabrik, dadaan yung tubig ngayon. Yung semento, no? Kasi, natin. So, pag dadaan yung semento, so, meaning, ano na to? Sisimintuhin na yung foundation. Okay, yan. So, itayin muna nating masiminto yung Hindi, lero lang. Baka matagal pa, no? So, okay na yan, ha? So, ayun na, no? So, ngayon, yung distance daw dito is 20 meters. Ngayon, yung tanong, ito yung first support, ano daw yung height? Ito, malaking area to, no? Kasi pagdating mo sa next na statement, 25th na street, 8th Avenue, 115 na street, 64th Avenue. So, meaning, malaking area to, no? So, kaya inassume ko na maraming street, maraming avenues. Okay? Okay, ha? Klaro, no? So, every spacing daw dito, di ba sabi niya? Yung street tsaka avenue, 80 feet, 80 feet. Hindi naka in terms of feet yun. So, meaning, balik kung gusto mong yung mabilisan talaga. Equation ng normal line, which is magsuswap yung so we just need to solve two equation to ano. Ito, pwede na ratio proportion. Squared property of parabola. Okay? Titignan mo talaga yan. Iko-connect mo yung tatlong points, meron kang parabola. Yan yung equation mo ng sinabi niya, y is equal nung 6 minus nung 0.06x squared. Okay? Napa mo? Plus? Napa mo dila? Okay, nice.
So ngayon, kung titignan natin yan in 3-dimensional, so yung length niya, ganito, no? So ito yung length, 100 feet. So yung gagawin mo lang pala, kukunin ko lang yung volume. Yun yung how much rock would have to be moved. Okay? Kasi yung unit dito naka-cubic feet eh. So meaning, kukumpiting ko lang yung area niya, multiply ko nung length. Di ba? Para alam natin, kasi iyan mo yan eh, no? Bubutasan mo yan eh, no? So yun din yung i-move mong mga bato. Okay? Sige, kumpitin natin yung area. So ano naman to? Parabola, na? So meaning, pwede na 2/3 of the base times height, di ba? Kasi parabola eh. Parabolic yung function eh. So, okay? So, bali yung mangyayari, meron akong 6 plus y first, na? Hindi to. Kasi yung r natin, y, di ba? So, meaning 6 to, tsaka y to. Ito naman, 12 minus y, di ba? Di ba 12 to? And then dito, y. So, meaning ito siya, 12 minus y. Then dito, di ba 10 to siya? And then dito, x. Yung patungong center, di ba? X yan. Ito 12. So, meaning this one is 10 minus x. So, yan na, no? So, yan na yung gagamitin natin. 6 plus y, 12 minus y, tsaka 10 minus x. So, using Pythagorean identities, so makuha na natin yung equation. Okay? So, pwede natin i-simplify na lang to. I think hindi ko siya na-simplify. No? Simplify natin. So, bali, magiging ano to na?